Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited naman ako sa introduction mo, Dr. Louis. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotion to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issue sa mga Pilipino, no, yung mga may kinalaman sa sikmura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. But it's not out there to, lose taxpayers. Pag nalugi yung taxpayers, hindi mo babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible based sa Thomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Thomasians dati, perfect yan parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is gonna be your edge in any kind of workplace that you're gonna be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. As we confront the global challenge of global scarcity confronting billions of people in our world, it's important to remember that water is not just a resource but a lifeline. Proper hydration enhances the health and well-being of everyone. Yet, bottled water industry contributes to the pollution of the environment. As we all brace ourselves with the summer heat, napakainit na po, we feel the need to hydrate as often as we can and make sure that we hydrate ourselves with good, clean water. In our episode today, we will understand how water affects our entire well-being and reflect more on the impact of plastic water containers to our environment. Before we proceed, I invite you to please subscribe to our Thomasian Alumni Community YouTube channel and follow us on the UST Alumni Association Incorporated Facebook page. This episode is brought to you by the College of Education Alumni Foundation Incorporated, the UST Alumni Association Incorporated, and the Basic Environmental Systems Technologies. I am Dr. Evangeline Timbang, the President of the College of Education Alumni Association Incorporated. Welcome to Bridges. Yes,
Today, my partner is a Thomasian nurse, a graduate of the UST College of Nursing, and she's no other than Miss Tiona Marie F. Giusetti. Hello, Tiona. Hello po, Dr. Banji, and of course to our dear audience this afternoon. Oh, ano mo yung panahon? Iinit, uulan, iinit, uulan, no? May mga badya na yan. Okay. So therefore, I'm happy to have you as my partner today, Tiona. Parang kahapon, teacher mo ako, estudyante kita, ngayon mag-co-host tayo, di ba? Oh. Oh, by the way, parang may Italian sounding ang iyong name. May Italian descent ka ba? Actually, that's my married name. What's intriguing is my maiden name. I am Fitzwater when I was single, and I think that is much related to our topic today about water kasi it's Fitzwater. Really? Yes po. Eksakto ka pala na mag-host kasi sa name mo ay topic din natin ngayon. Okay? Napakainit ang panahon natin ngayon kaya inom tayo ng inom. Isn't it? So, pero ininom natin, ang tendency is always cold water. We always look and crave for cold water. Ganoon ka rin ba, Tiona? Yes po, ma'am. Actually, no, parang every day it seems like I'm losing liters of water. So, through sweating, kaya kailangan talaga na we are well hydrated for these days. Oo nga. Everybody is always looking for a bottle of cold water, a glass or a pitcher or gallons of cold water nowadays, no? So look at that. That's why today we'll talk about water. Water is life. Isang usapin na napakaraming implikasyon, Tiona. Yes po. I agree with you. May implication po to sa ating health, sa ekonomiya, at sa ating kapatiran. Kaya lang, alam mo, marami sa atin na well, gusto nilang uminom ng tubig, no? Clear water. However, parang parang meron silang mga gusto pang malaman dahil sa mga iniinom nila. They are all conscious sa health nila, no? So, hindi masyadong nauunawaan kung bakit ba uminom ng tubig, ano bang klaseng tubig ang iinumin, at iba-ibang uri ba ang tubig. Basta lang na uhaw tayo, inom lang tayo ng inom, di ba? Correct po. Kaya magandang mapakinggan po natin no, yung ating panauhin ngayong araw na ito. So kayo na po ba ang magpapakilala sa kanya? Oh yes, of course. My honor, my pleasure. Alam mo kasi siya ay kasi graduate ng College of Education. Okay. Our guest today is no other than Miss Joanne. Alam mo ang kanyang middle initial ay may lahing Kastila, Pondevida Sumpio. Ayan, Joanne Pondevida Sumpio. She is a nutritionist by profession. Actually, graduate siya ng BS Nutrition sa atin, sa ating kolehiyo ng edukasyon. Okay? And therefore, we're proud of her. She is a seasoned nutritionist dietitian. And she is actually the compliance and regulatory affairs specialist, trained diabetes educator with over 30 years of multidisciplinary experience. She has led regulatory and clinical nutrition efforts across the Asia-Pacific region. Imagine that. Marami na siyang mga nasakop at napagsilbihan din, no? She serves as the key advisor to leading nutraceutical and pharmaceutical companies while also championing sustainable health advocacy. At tumasin na yan. Okay. She's the former department head, that's actually the entire department head of the UST Hospital, and currently a clinical nutrition consultant at Pasig Doctors Medical Center. Ms. Sumpio has been instrumental in shaping health policy dialogues, product development strategies, and environmental compliance across multiple industries. Ayan. She also brings with her experience as a columnist, a TV producer, and paralegal, making her one of the most well-rounded figures in the field of nutrition, wellness, and regulatory health. I remember, naging endorser pa ng isang product sa TV commercial. I remember that, Ms. Sumpio. Okay? Ms. Sumpio, or Joanne, is a board member of the Sports Nutrition Association of the Philippines.
and has previously served on the board of multiple national health and dietetics organizations in the country. Ayan. With the passion for community health, regulatory integrity, and lifelong learning, she continues to be a thought leader in integrating nutrition science, public health, and environmental responsibility. So, ladies and gentlemen, friends, fellow Tomasians, let's welcome Ms. Joanne P. Sumpio. Welcome to Bridges, Ms. Joanne. Hi, magandang hapon, umaga o tanghali po sa lahat ng mga viewers. And honestly, first time ko rin pong nalaman, kahit alumni, na meron po tayong ganito. And Yes. thereon, we will promote po. We will Yes, promote. definitely. Nakakatuwa. Yes po. Welcome to the show, Ma'am Joanne. Kumusta po Thank you, kayo? ma'am. Actually, pag tatanungin ako ngayon, no, ma'am, na kung kamusta ako, ang parang masasagot ko, tuliro ako sa buhay. Bakit tuliro? Kasi, at age 56, ngayon ko lang po nagbigyan pansin ang ilan pang mga bagay na makakatulong sa ating kalusugan. Parang pinalaki ako na ang importante, no? Pinalaki ako sa paaralan, sa bahay, na ang importante para maging healthy, kumain ng maayos, matulog, maging physically active, and sometimes uminom daw ng mga supplements. Pero, as I go through the different phases of my professional practice, no, medyo umano ako tumaliwas ako from the clinical, food service, public health, doon ako sa regulatory. Nakita ko, importante na si nutritionist may role sa environmental health. Kasi ito yung part nung, sabi nga natin, WHO na SDG, di po ba? Yes. So yun po, sabi ko, hala, pray ko marami pa akong years kasi parang may kulang pa akong nagawa. Ayun, yun ang parang rediscovery of the field where you are, na ang dami pang pwedeng gawin. Marami magba-branch out pa yan kung saan-saan, especially that you are mentioning SDG. Would you mind sharing us saang sangay o SDG kaya magiging applicable yung ating pag-uusapan ngayon o yung field kung saan ka hinahasa mo ang kagalingan mo? We're talking about Doon nutrition. po sa ating WHO SDG number 6 because it has something to do with water being safe water being accessible to everyone. So, why do you think water is said to be an essential or vital part of our life? Ang topic natin ngayon, water is life. Matagal na po natin tong naririnig, baka hindi lang natin din nabibigyang pansin. Simple lang po, a person can survive 30 to 60 days without food, but can only survive a few weeks or even days without water. So that alone dictates that really water is life. Ayon sa ating mga studies, the water on Earth is 97% made of ocean water and 3% fresh water. Naku, ganun lang pala kakaunti ang porsyento ng tubig na available sa mga inhabitants of the planet Earth. Kaya dapat talaga pahalagahan natin ang tubig na ito, no? Okay? So, tamang-tama ang usapan natin ngayon, Ma'am Joanne, ay tungkol sa tubig. At ngayon, dahil summertime, ayan, ang tendency ng lahat ng tao, uminom ng tubig. Well, actually, hindi lang tubig, ininom na any form of liquid, di ba? Fluids, yeah. Fluids, okay. But of course, we know that in many cases, ang mga pamilya natin, may kahirapan sa paghahanap ng source of drinking water. Lalo na yung mga nasa mga kabundukan, no? Di ba? Mayroong problema dyan. At dahil dyan, pati na rin yung mga laging walang serbisyo ng tubig. Nagkakaproblema serbisyo ng tubig. So what's your thought on this, Ms. Joanne? Well, number one, lahat nga po may environmental impact, ano? Siguro gusto ko po munang daanan yung parang kanina ko pang naririnig, ang init. Gusto ko ng napakalamig na tubig. Yes, yes. Nare-refresh po ba kayo pag umiinom ka talaga kayo ng malamig na tubig?
Well, yeah, somehow, kasi lang naging tubig ay Okay. malamig. Yes. So, Compared ang sa hindi tanong, malamig. ang tanong po, di po ba, pag summer, malamig ba dapat ang inumin? Or yung Yun, iba, oo, tama ba tinatanong yun? pa, baka mainit. Ito po siya. So, kumuha tayo ng yelo sa ref, nilagay natin sa water, baso, or even, minsan nga, yung ano pa straight from the freezer, let's say, mga bottles na pinalamig natin, no? Plastic bottles. That's around like what? 4 degrees centigrade. That 4 degrees centigrade, when pinasok natin sa mouth natin, in 1 to 3 seconds, 15 centigrades na po siya. Ano yun? By the time, yan ay nilulun mo, Oh, dumaan sa ating esophagus, okay. at napunta na sa stomach natin, Okay. 30 degrees na po siya. Ay, ganon? Hindi naman po papasok yung 4 sa katawan. So parang, very temporary lang. Point So, of entry bakit? lang. Entry lang. Entry. So, kasi the body has its own mechanism na, teka, pasukan mo ko ng sobrang lamig, wait lang, meron akong sariling mine-maintain na body temperature. So, ang tanong naman din is, kapag ka po tayo magde-decide whether hot or cold, yung iba, sadya pong umiinom ng mainit. Bakit? It's their way to release the sweat para mag-cool down ang body. Kasi di ba, ma'am, ayan, ang mga nurse natin, mechanism yun ng katawan magpawis ka para ilabas yung init. Yes. However, hindi lahat ng tao has this parang capacity to sweat. Nako, Ma'am Timbang, siyempre, si Dr. Sompio, kailangan every time may presentation ako, nakapresent muna yan sa kanya para alam niya na yung sinasabi ko, hindi, may katotohanan. Okay. So sabi ko, sabi niya, sabi niya, tumatakbo ka ng 21 kilometers. Alam po niya kasi hindi po ako nagpapawis. Nag-21 kilometers na ako. Nag-1 hour na akong aerobics. Hindi po ako nagpapawis. Sabi niya, pero di ba okay ka? But not all people may be okay. Kaya nga merong biglang bumibigay, di ba? During the run or during the aero. So, kailangan meron po tayong crucial wisdom na tinatawag, no? So, kung alam mo yung katawan mo, huwag kang uminom ng mainit. Kung hindi ka ikaw yung tipong talagang nagpapawis, tapos pipilitin mo pa. And kung pag gagamit naman po tayo ng cold water, lagyan natin ng environmental impact po agad. Di po ba? So, ilan ang household sa Philippines? Sa estimate ko noon is sa estimate readings po namin noon, 20 million households with an average of like 4 to 6 person per household. No? Kasi 116 million na tayo. So 20 million households. Sige, kahit kalahati na lang yan ang may ref, may freezer. So kung lahat tayo nagpapalamig ng tubig sa freezer, tumataas po ng tumataas ngayon yung electrical consumption ng bawat household. At syempre, ang mga supplier po ng ating kuryente ay tumataas din po ang production, ang coal, yung mga fuel, so greenhouse gas. So ang tanong, kung yung 4 degrees, hanggang bibig lang naman pala, baka naman pwedeng wag na tayong magmalamig na tubig kasi may impact siya Di po ba? Kailangan re-educate. Yes. So bilang nutritionist, sige, ano ba yung mga pagkain na pwedeng ma-incorporate dun sa room temperature water that can help my body cool down? Napaka-simple po. Kunwari ay beetroot in combination with berries. It will help. May mga phytochemicals siya that will help na ma-relax yung mga vessels. So, maganda ang blood flow. Maganda ang paglabas ng heat sa katawan. Lesson number 1 pa lang yan. Siksik na po tayo, ma'am. Talaga, together you have to eat with the water. Beetroot and berries. Kasi yan po yung may mga phytochemicals. Actually, pang hypertensive nga ano yun
na mga tao. Parang bumaba ang init sa katawan, ganun ba yun? Pinapaluwag niya po yung vessels, yung daanan ng dugo. So number 1, yung blood pressure mo, doon pa lang, umaayos na. At pag maayos ang blood pressure natin, maayos po yung flow din po ng mga heat. At isang rule pa nga dyan, kapag ka naiinitan ka, all the more pala, parang mag-practice ka nung parang 10 seconds na deep breathing, speed breathing. Kasi nalalabas mo siya. Okay. Para mailabas yung init. Yes. Oh, I see. So, minention mo yung mga berries. Sa bundok marami yan. Baka nila lang nila alam. Actually po, no, nagulat ako na nung nandun pa ako sa isang company, si DOST FNRI, parang may pa-survey na siya na kung meron daw ba kaming trust dun sa parang mga wild berries. Kasi alam lang natin, strawberry, blueberry, mga cranberry. So they are already also looking into that. Kasi gaya ng sinabi mo, ang dami po niyan sa bundok. So yan para mag-cool down ang body, ano? Kasi nga ang tubig yung hinahanap, kaya lang nga may part sa bansa natin na kabundukan na hindi ganun kadami yung supply ng water, no? Kasi iba-iba yung sitwasyon nila eh. Kahit naman sa City of Manila, halimbawa, sa syudad, pagkainitan ng panahon, nakakat yung supply ng tubig. Correct po. Actually So, yes ma'am. Yes ma'am, Miss Joanne, going back po dun sa na-discuss nyo about dun sa temperature ng water. Kasi ako personally, I preferred po talaga yung warm water kasi mas comfortable po siya dun sa tiyan ko. Kasi pag sobrang lamig, medyo nagka-cramp yung tiyan ko. So, meron po ba kayong mai-relate po doon when it comes to health po? Okay. So, gaya ng nasabi ko po, no, yung terminology na sobrang lamig. Kasi nga, by the time it reaches the stomach, hindi na siya sobrang lamig eh. Nasa 30 degrees na rin po siya. So, possibly po, yung sabi niya parang sumasakit yung sikmura ninyo, no? It could be na parang baka somewhere from the esophagus down there, going to the stomach, may mga, kasi di ba ang galaw niyan parang wave, ma'am, di ba? So, pwedeng, meron lang konting problem siguro. It can probably be solved by a good breathing exercise. Lalo na, ito ma'am ha, sabi, kain 15 to 20 minutes. Pati po yung inom ng water. Kasi naman yung iba, isang basong tubig, talagang gustong-gusto na niyang uminom, o nagmamadali, talagang tungga agad, kahit pa sabihin mong 250 ml lang yan. No. You have to do it slowly din. So, routine ko yan sa morning na I have to consume na agad at least 2 to 3 glasses. Yun, talagang siguro mga 5 to 10 minutes ko kino-consume yung 3 baso na yun. So, siguro ma'am, baka lang makatulong. Slow breathing, slow drinking. May particular temperature po ba kayo ng water nyo every morning? Wala naman din po dahil nagkataon lang na pagbukas mo din ng ref, may available na doon. So, kasi meron kami like yung usual from the department store na mga filters, no? Ay, as much as possible, ayoko na rin yung bubuksan ko yung faucet to get straight from the filter kasi nakakadagdag sa pag-ipon ng dumi yun eh. So kung ano na yung naitabi na filter na yun na rin. Pero doon nga, may nagsabi na rin po sa akin na doktor eh. Sabi niya, masanay tayo na hindi tayo umiinom ng malamig na tubig. Kasi wala nga din pong effect. And again, ang effect pa nandun sa environment kasi tumataas ang ating mga electrical consumption collectively. Siguro dahil yung na-associate nila yung init ng panahon, nararamdaman nila, tapos yung very cold glass na talagang umuusok pa sa lamig na may ice. And it could be this reason, ma'am. Kasi hindi nila alam na meron pala silang pwedeng ilagay na prutas o gulay na talagang mas magbibigay ng totoong ginhawa. Kaya nga kung minsan parang inom ka na ng inom, naka 1 litro ka na talaga ng malamig. Pero ba't parang init na init ka pa rin? Parang init ka pa rin, no? Tama. Precisely kasi
hindi naman siya pumapasok na ganong kalamig hanggang sa sikmura at hanggang Kulang ma-distribute sa pa. katawan natin. Yung Yan iba nga, po. Ma'am Sumpi, iba nga, kainitan, mainit, parang gusto kaping mainit eh. Yun naman po is yung iba sinasadya nila because coffee is a diuretic. So kapag ka din po nagre-release ng mga water, kaya minsan napapansin natin on the medical side, mainit-init din po yung ating urine. Kasi it reflects yung sa body. Kaya nga sabi nila is talagang just keep drinking regular water, your body will adapt to that. Oo. Pero Kiona, nakakalungkot naman. Ang dami-dami nating napagkukwentuhan na. Pero yung container ng water na iniinom nila, parang problema yata yun. Yes po. Actually po, meron po bang meron po ba kayong maisasuggest sa amin, lalo na ngayon na marami pong mga water stations na nagtitinda ng mineral water na naka-plastic, nasa plastic po, no? So, may mga specific concerns po ba kayo regarding kung tap water versus bottled water? Ano po yung dito, reaction po? Okay. So, again dahil talagang hindi po naituro sa amin din na maging concerned about water. Ang alam lang namin about water is the water-soluble vitamins. Yeah. Pero, the water that we drink, sinasabi lang kung ilan. Now, dito ko na lang din po talaga siya inaaral. Okay, tap water. We're not in a first world country like Canada. Pag kausap namin yung anak namin video, wow, direct sa faucet, inom, di ba? Super linis ng kanilang water system. So, may ilan sigurong household establishments na they can really make their water potable even without the use of filters. So, sa tap water, ang delikado dyan is kapag yung kapaligiran natin, may mga creeks, may mga alam mo na, nadadaanan mo minsan, nalulubakan mo yung mga pipes within your neighborhood. So, delikado po yan. Kaya kailangan talaga may filter po dyan, kahit paano. So, ngayon, yun naman pong sa mga bottled water na most of them, plastic bottles, nandun pa rin po tayo sa concern ng mga tinatawag na yung BPA. So, ito yung mga chemicals used and sometimes produced pagka naiinitan po ang mga bottled water. Again, I have nothing against them, but as an educator, they cannot parang control me from educating na ito yung mga i-watch out po ninyo. I've worked in manufacturing. Kaya nga sabi ko, Ma'am Timbang, I'm so blessed din na daanan ko lahat. Clinical, food manufacturing, regulatory. Alam mo yung mga imported na bottled water, ano po yan, minomonitor namin. Kunwari dumating sa port, yun po ay part ng auditing. Imported pa yung iba, dumating, nasa warehouse. Minsan nakatayo lang po kami doon, nakatago kami. Tinitingnan namin ilang oras nakabilad yung cases of water bago ipasok sa warehouse. Yes po. Pagka medyo 15 minutes na, nangangalampag na kami ng mga warehouse people. Hindi pa ba ipapasok yan? So, doon pa lang, medyo may problema na ako. Kasi yung plastic exposed to ultraviolet rays, so hindi naman direkto, sabihin nila, naka-box naman yan. But still, Diyos ko, sa Pilipinas, sa init yan. Nung pa lang nang in-import yan doon pa lang po sa barko ilang araw yung naglayag na nainitan din po yan. Okay? So, kaya mas maganda pa rin, sabi ko, ngayon nauso, naging fashion, yung mga pagbili ng mga water jug. Sabi ko sana, they don't just look for yung fashion. Kasi merong either aluminum or meron po yung stainless. So, ang pinaka-ideal pa rin is yung stainless. Tapos, meron po akong parang nakikita tinatawag na lined aluminum. So, yun daw po yung talagang bisphenol-free na lalagyan. And minsan, it pays to educate Huwag mo sabihin na, oh, Diyos ko, pag bumili ka pa ba naman ng lalagyan ng tubig, tatanungin mo pa, anong food grade po yan?
it's your responsibility kasi lalagyan mo yun ng something na Yes. ipapasok mo sa katawan. So if Yes. you buy, ma'am, tanong ko lang, itong stainless steel, ano pong food grade nito? Walang masama kasi kung bumibili ka nga ng mga sapatos, jewelry, metikuloso ka, so all the more with your food containers. Yung May sa mga regulation tayo, plastic, Ma'am John, may regulation tayo doon. Doon sa supposed to be po, opo. Sana nga hindi tayo kinukulang ng arms sa pagmamonitoring. Ayan po. So yun lang naman po yung concerns ko. Tapos ito nga, yung sa mga bottled water na pag on the go tayo, so kung minsan nasa labas, bitbit natin, nainitan, minsan naiwan na sa kotse na nakapark sa labas, na napakainit din po. Tapos minsan yung nilalako. Ito naman, ang concern ko dito, napakadali na pong bumili kasi ng mga sealer. Tapos alam mo yung mga nangongolekta ng mga used bottles, you know, they can easily also just reuse na hindi na natin alam yung safety. So, ang issue natin ngayon, kasi yung water is okay, pero yung kung safe na process yung water na iniinom natin, no? But then yung container Yes. ang naging concern ngayon. Of course, in consideration to the environment, yung paggamit ng plastic. So, hindi lang pala yung ma'am. plastic bottle, pati pala yung uso ngayon mga water jug, water containers, no? May kailangang certain grade din to assure na safe yung iinumin yung tubig from the container. Pero ma'am, babalikan ko yung una nating yung issue natin of availability, no? Okay. Ang concern kasi natin with some bottled water is yung tinatawag na over-extraction. So, hindi ko po alam kung narinig niyo na po yun. Over-extraction is getting this water from our natural resources, from the spring, which is kung minsan umaagaw ng supply for the agriculture. So, plastic bottle waste ng Pilipinas is 2.7 billion pieces per year. In the assumption of 8 million Filipinos are already using one bottle per day. And I tell you, of course, kahit ako nanggaling ako sa isang kumpanya with marketing and sales, hindi kami titigil na 8 million lang ang gagamit. Diba? So, yun if we can responsibly think of the others who also need water. Yun na yung sa ating agriculture, and the pharmaceuticals also need this water. Hindi para gumawa ng bottled water, kundi for medicines. Ang mga dextrose natin, di po ba? Yan. So, siguro, dun po ako pumapasok ngayon na yung talagang advocacy ko ngayon is we have our own filtration or mga simple ionizing machine sa bahay. Because ito pong ating mga distilled, purified, mineral, mga spring, all of them are most of the time just to quench the thirst. And water has other functions than just quenching thirst. All right. So how about yung mga uso-uso ngayon na mga ina-add sa water na nakabato, hindi siya plain water lang, mayroong flavored water, carbonated water. Ma'am. May variations. Nanggaling ako sa kumpanya na kulay gatas, kulay kape, kulay juice ang tubig. Kaya yung mga tatlong kumpanya ko. Right. Hindi pa ako napunta sa kumpanyang kulay soda ang tubig. And naging tagline namin before, make water exciting. Make water more exciting, di ba? That's yung mga powder juice. Tapos, well, happy naman ngayon kasi dati minerals lang, yung vitamins, minerals lang nilalagay. Ngayon, meron na tayong mga some fruits and actual fruits, actual vegetables, no? You know, it's okay naman po, no? Kaya lang sana maisip lang din po natin na yung water na mga ganun po, sana pag pinasok natin sa katawan, mas may benefit pa. Kasi you don't want to parang put in something na hindi naman papakinabangan, tapos tatrabahuhin pa ng katawan mong ilabas.
Mhm. Kasi iba yung feeling kapag pure clean water compared to mga may flavor at may kulay na mga liquid drink, no, di ba? Yeah. Yung pure So, water. ngayon po, um, yung mga, dati nga, parang distilled and purified lang yung parang naglalaban na nakikita natin sa market, di ba? May Mhm. paunti-unting mga spring water before, yung ganon, hanggang merong naging vitaminized water, yung ganon. Tapos, lumaban na sila mineral water, si Oo. alkaline water, yung mga ganon Sparkling po. water. Ano po? May sparkling water na din. Oh, may sparkling water pa, Sparkling yung mga water. ganon. Mhm. So, in the end, ako as a nutritionist, lalo at more on the clinical side ako, so healing ako, ma'am. Kumbaga, hindi ako yung parang pang plain na menu planning or diet planning. So, I really try to guide them what will be best for them in all these types of water na binanggit ko. Actually, meron pa po ng isa. Kaya sabi ko at 56, ngayon ko palang to inaral, tong mga tubig na to, di ba? Ilang galon na sa buhay ko na inom ko. Yung tinatawag pong hydrogen water. Aha. So, ma'am, tingnan mo ha, 2 years ago, kasi nga regulatory person ako, meron akong friend from military. Pinadalhan niya ako ng isang box. Sabi niya, Jo, pa-check naman kung compliant yung packaging kasi gusto namin mag-import. Siya ay hydrogen water. Alam mo yung ma'am, pag minsan, focus lang tayo sa gusto nating marinig, paniwalaan at malaman. Ang inisip ko lang talaga, hydrogen water. Hydrogen naman talaga ang water, kaya nga H2O. Anong pinagkaiba nito? Hindi ko po talaga pinansin 2 years ago. Until may nakilala nga akong isang type of technology. Ay totoo pala ang hydrogen-rich water. Hydrogen-rich? Yun po pala, hydrogen-rich water. Hindi lang siya yung basta H2O. Oo. So yun, basa ako, mga systematic review, alam ni ma'am yan, no? Bilang nursing, published journal lang ang pwede natin basahin. Isipin mo ma'am, ang tagal na po pala meron ganun. Ang dami na palang naging studies. Oo. So kaya pala minsan totoo yung open-minded ka ba? Kasi kung close-minded ka, I'm telling you, you can probably count in your fingers. So sino at ilan ang dietitian ngayon who can explain about hydrogen water na alternative to all the other types of water depending na ano yung health needs. So, may check na mayroong pagkakaiba kahit pa paano yun eh. Now, talking of this, Laki. talking of this, meaning, siguro mayroong power to heal talaga ang water, no? Pag inuubo, uminom ka ng tubig. Actually, ma'am, absolutely correct yung sinabi mo. Oh. Absolutely correct. And underrated truth. I see. So ano kaya, meron ka bang pwede i-share talaga ng mga narinig nating kwento o proven na facts about water as a has a healing power? Siguro po, hindi naman talaga mostly kwento. Kasi pag halimbawa, magkwento ako na gumamit ng ganito, na-release yung bato. Di ba nga minsan ma'am, coconut water pa lang, healing na, di ba? Correct, that's For water. others, na-release daw yung bato. Ganon. Meron yung uminom ng hydrogen-rich water, umayos yung psoriasis. So, pag ganon ang maging dating ng kaalaman, ay testimonial. Pero siguro ito, ma'am, these are the things that they should remember. Water by itself does not heal diseases like medicine. Okay. But water is absolutely essential for the body's own natural healing process to work. Ayun. Because the water supports healing by, number 1, maintaining yung blood flow nga and oxygen delivery, the flushing of toxin, which is alam na natin, enabling digestion and nutrients. So sige, subukan mo. Minsan mag-almusat ng halian, hapunan ka ng walang tubig. Di ba, ma'am? Ang hirap. And water supports yung immune response.
and overly said na yung it helps cool the body. Opo. In that way, ma'am, water is not really the healer. It is the river on which healing must travel. O di ba ang bigat, ma'am? Yes. Ang bigat pala ng role talaga ni water. Without it, no medicine, no treatment, no natural process can work at its full strength. Yes po. Di ba po, tayo po kasi is, ang sabi po sa atin is, we have to drink 6 to 8 glasses of water a day para po masustain yung normal functioning ng body natin. But then, meron kasing mga iba po, no, na mga individuals na hindi talaga sila kasi nakakainom ng plain water lang. So, kung ang water po ba ay lagyan nila ng konting kulay at lasa, like ako kasi before, na-try ko yung may nilalagyan kong parang certain orange juice na liquid, dadagdagan ko lang ng konti to taste. Will that be counted po sa 6 to 8, 7 glasses of water? Fluids so, actually, diba, ma'am. Hindi kasama dyan yung mga coffee, yung mga chocolate drinks, hindi po sila bilang doon sa 6 to 8 glasses po eh. Pagka water alone, ma'am, normally, susunod na lang tayo, let's say, doon sa DOST-FNRI para walang bias yung reference. And kadalasan, doon sa age group nga ng kasagsagan ng growth, which is like 19 to 20, tapos up to 40, ang pinakamataas na is almost 2.5 liters of water. Of water alone. So, yung iba, yun nga, pagka nilagyan mo lang siya ng kape, part na po yun. Pinatakan mo lang eh. Pag pinatakan mo, let's say, ng konting juice, part na rin siya po ng water mo. So, bilang na rin po yun. Now, no one size fits all. So, kung may tao talaga na super talaga siya magpawis, then, more than kung ano yung recommended, kumbaga, out of the ordinary na siya. And then, especially din kapag ka po may sakit, kasi meron po talaga mga sakit that increases yung natin, yung water excretion natin, di po ba? Doon po mapasok naman na minomonitor ng mga nurses, doctors, yung kanilang input and output, no? Intake. So, yun nga ma'am. In general, yung sigurong 8 glasses, okay na po yung pangkalahatan. But it doesn't mean na hanggang doon lang, especially kung atleta ka. Yung iba nga po talagang tinitimbang pa yung t-shirt na ginamit sa training para malaman kung ilan yung ipapalit nilang fluid doon sa pawis. Yes. Paano naman po doon sa mga normal na individuals na sobrang dami naman yung intake nila ng tubig? May epekto po ba yun sa health nila? Like yung sa sinabi nyo po na 2.2 liters, beyond pa po doon, normal po, wala pong sakit. So meron po bang risk yun sa kanila? So far, ma'am, generally speaking, walang risk. And yun nga parang meron na pong librong nagsabi na you are not sick, you are just thirsty. Actually, isang CEO yata yan dating CEO ng isang pharmaceutical company na na-realize nga nila, yung kapag wala ka namang sakit, iminom ka ng uminom, ilalabas mo rin lang. Just very recently, 2 days ago yata, I'm thankful na nabanggit ko lang kay husband. Sabi ko, pansin ko lang, I've never had any problem with urinary tract infection. And chronic dehydration is a factor to many women and even a male kung ba't nagkakaroon po ng urinary tract infection. Kasi hindi din po enough yung pang-push nila of the bacteria. Yes, correct. Guilty ako dyan. So I have to remind myself to drink at least 8 glasses a day. Meron naman, pero merong case naman na parang naramdaman na gusto niya uminom hanggang sa parang nag-bloat siya.
Parang nagmanas naman siya. Ano kaya ang dahilan nun? Okay. Yun nga no, ma'am, no? Sabi natin, inom ka lang, sige lang. Dahil alam mo, normal ka. So, eto yung ano nga po sinasabi na iba-iba tayo. Mukha siyang normal, pero bakit siya biglang nag-bloat? For all you know, meron na siyang pre-existing problem. Ayun, okay. So, kaya ikaw lang talaga ang makakaramdam sa katawan mo. So, hanggat wala kang nararamdaman naman na hindi maganda, then just do what has been giving you the energy and vitality. If it's like 3 liters of water, then go ahead. Yan po. Kasi Siguro po, correct. Go ahead, Kiona. Siguro in relation po dun sa sinabi ni Ma'am Joanne, yung nagbo-bloat, siguro kailangan obserbahan yung katawan mo kung ilan po yung iyong intake, water intake, dapat inilalabas din kasi siya. So dapat may balanse po. Baka yun ang kailangan ng ating mga ano po. Tama ka dyan, ma'am. We have to prevent yung both dehydration and overhydration. Kasi in some people nga po, itong mga diabetics, for example, kasi di ba characteristic po nila yung lagi silang uhaw. Okay? So, in some cases nga po, no, yung uhaw na uhaw po sila, inom sila ng inom ng water. Without knowing, okay, na bumababa na ang sodium level sa dugo. So, alam ni Ma'am Kiona yun na we call it hyponatremia. Yes. So, sabi ko nga, ma'am diabetes educator ako since 1990s. Pero, kailan ko na lang ulit napagtuunan ng pansin, teka, yung role ni water. Nakita ko ngayon sa isang paper published in a scientific journal, ito palang mga diabetics are very prone to electrolyte imbalance. Pag electrolyte imbalance, pili ka, ano ba yun? Regarding potassium ba, regarding sodium, magnesium, or others. And ang lumabas po, if I'm not mistaken, parang 70 to 75% of diabetics, mababa yung sodium kasi inom nga sila ng inom ng water. Then, ma'am, ngayon ko lang na-realize, I should tell diabetics na kung mag-hydrate kayo, use mineral water. Not plain, pure, clear, distilled, purified water. It should be mineral. Because BP easily monitored. Blood sugar, may pang-prick ka niyan. But the electrolyte balance, by the time na, hindi, ano na yon, uncontrolled, nagtutulog ka na. Di ba, Ma'am Chona, no? Yes, Pag-hyponatremia, pwede po tutulog-tulog mag-seizure. ng pasyente. Yung ganon. So, di ba, ma'am, now, kaya sabi ko, sorry na parang napabayaan ko din yung tamang role ko sa profession. Imagine mo, dami ko nang hinandle. Ngayon ko palang nasasabi sa kanila, oh, by the way, pag diabetic ka, ang tubig mong naka-ready dapat mineral. So, kung ayaw niyong bumili, andito naman po papasok yung infused water. May filter ka sa bahay, malinis yung potable water ninyo. Tapos, pwede mong hiwaan ng mansanas, pepino, kung ano pa, minsan carrots, kahit kalabasa, pwede mong ibabad. So, may potassium ka na doon. Tapos, just a pinch of salt para meron ka ng sodium. Then you have your electrolyte water at hand. So, ito yung mga infused water. Yes. Pwedeng lagyan ng mga slices of veggies and fruits. Yes. Use yung water nung nutrient, nung mga nakasamang ingredients, ganun ba yun? Yung mga mag-leak out na po dun sa prutas. Yun. Kaya palagi natin sa mga restaurant, palagi may lemon water, di ba? Saka may may flavor at saka may nutrients added. So, pwede na yung cucumber. Ano ba pwede idagdag para sa infusion process? Ano po? So, pwedeng pepino. Tapos, yung mga peras. Actually, kahit ano pong gusto. Mga berries, no? Speaking of berries nga, ma'am, no?
dahil yung nasabi mo nga, no, nakikita mo yung lemon, no, lumulutang. So ako naman, parang bilang nutritionist, inom na rin lang ako ng tubig. Sana, the whole of that fruit, I can also take benefit. So, dyan po pumapasok sa food tech, yung atin naman mga food tech, ma'am, di ba? Oh, yes. Trabaho nila yan na to come up with products na, yan, yung mga freeze-dried. So, part ng nutrition toolbox ko is, kanina, di ba, make water more exciting. Ako, siguro kahit dun sa mga ibang post ko sa FB, ang motto ko is always come up with a healthier version of whatever. Healthier version of your rice, pancake, pasta. Ako, healthier version of water. So, I use those freeze-dried na I don't expect naman to manage expectation, walang lasa. Pero minsan, sinasabi ko, kasi kulay violet mga freeze-dried berries, yung gano'n. Kaya inisip ko na lang, okay na ako dito, tiisin ko walang lasa, kaysa ang tingin ko dito ay isang solusyon na nakabalot sa itim na supot, manchona, alam mo na kung ano yun. Diba? Chemotherapy solution. Kasi diba nakabalot sa itim yun na na supot. So, yun it's a matter of setting the mind to only put in what is really beneficial. Alright, right. Naku naman, ano ba yan? Napaka-iksi naman ng time natin habang umiinit ang ating kwentuhan with all those things that we have to learn as we take water. Siguro at this point, Ms. Joanne, we would like to hear from you. Ano bang mga i-advise mo sa mga viewers natin na mga mothers o mga nanay ngayon on how they should take care of their families in relation to water? Lagi naman pong sinasabi na be the model. Ayan. Okay. So, kung nakikita ka nilang kumakain ng gulay, kakain din yan. And there's always a fun way, especially for children, kasi nga it should be a habit already, di ba? Good hydration should be part of a habit you form when you're still young. So, make it, make it in a fun way. So, kunwari, yun nga, yung mga gulay, yung mga prutas, kung meron silang parang mga toys na pwedeng gamitin as knife. So, tapos, okay, you put it in the pitcher of water. Yung mga ganun ba? So, makikita ng mga bata na ginagawa to siguro may reason. Then yun, small daily sips. Tapos, it gives strong lifelong habits. I tried before, yung forcibly convincing them na while you can drink now, because at the time na magkasakit ka, at kahit gusto mo uminom ng marami, restricted ka to a certain volume, hindi mo na ma-enjoy. Oh yes, that's right. That's true. Sana wag naman sa atin yun. Hindi natin na-enjoy na ang mga pagkain, di ba? Yes. So, habit, dietary habits, eating habits, dining habits, kailangan maituro at maging bahagi ng daily living yung mga best practices na yon. So, nutritious food together with the intake of water, no? Naku, ang dami-dami nating narinig, natutunan, mga discussion natin na so isang nutritionist natin nalaman ngayon yung mga facts na ito. So hopefully sana mas marami pa tayong time magkwentuhan tungkol sa value of water in our daily living at what other things we have to know in relation to the different new products in the market na essentially ay fluid na pwede nagsasubstitute din sa water. Pero wala talagang substitute sa pure water. Yan. Pero kailangan talaga malinis naman ang tubig. Oo, yun lang. Yes, may tubig nga, kung di naman malinis, paano naman? Magdi-dilute pa yung tubig na source na lang natin. Libre na nga, in a sense na marami tayong water, pero pag naging scarce na yung water, ayan na, matatakot na tayo. Naku, of all things, ba't naman tubig pa ang nawala? Oo, ma'am. At saka masabi ko lang po very quickly, when we invest in like rebuilding the house, invest in other accessories, you should invest in your water technology. Kasi hindi po biro yung pag nagkasakit ka na in 1 week's time,
ubos ang 600,000 sa ospital, which is, it just recently happened to a very young lady last February. It's polycystic PCOS, no? Meron siyang malaking ovarian cyst, which, you know, partly good hydration can help improve your hormonal balance. Na pwedeng maiiwasan yung mga ganon, ma'am. So, invest in the water that you drink and be very critical in choosing your decisions kasi alam mo na merong environmental impact. So, ang ganda ng topic natin, no? It's not just about water that we have to drink every day, but the impact of the use of containers, no? That might continuously destroy the environment. At the same time, yung the impact of technology also on maintaining and sustaining lives because of the need for water. Yan. Fiona, ano sa tingin mo? Actually po, super ang dami ko pong natutunan kay Miss Joanne kasi being a nurse, na talaga namang pinag-aaralan din namin yung halaga ng water, no, sa katawan ng tao. Pero iba pala yung may other perspective from a nutritionist. Ang dami ko talaga natutunan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Joanne. Yes, and definitely our audience are also awed by the new things that they learned from the sharing of Ma'am Joanne Sumpio. So with that, we'd like to, of course, thank you so much for this wonderful afternoon. Ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng sharing. At ito yung mga topic na dapat may part 2. Kailangan ito yung mga dapat pa, mayroon pang kasunod kasi parang kulang ang ating isang oras, no, sa pag tatalakay ng mga topic na pang-araw-araw na buhay natin, no? As Tomasians, we are concerned with people that are with us, around us, that we support, our family, the community, no? Lalo na yung pag-save at pag-sustain ng ating mga natural resources. And this water is very, very essential to our lives. So, dapat mahalin natin at alagaan ang mga sources of water at tamang kaalaman sa pag-preserve, pag-conserve at sustain at ano bang klase mga tubig dapat ang ating iniinom sa araw-araw. For this generation to continue to multiply with a good, healthy communities. Okay? So, Tiona, anong kahalagan ng tubig sa ating buhay? So, I will always remember, water is life. Yes, water is life. So, before we end, we would like to thank once more our sponsors, of course. UST LAFI, UST AAI, the best, that's the Basic Environmental Systems Technologies. Thank you for joining us today. So please remember to follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel, the TAC channel. Okay. So take note, we have our May 8 Santa Cruzan and Flores de Mayo. So please make sure you tune into us right here at the UST grounds, no? And we will have our prayer, our rosary, our flores offering, and of course Santa Cruzan procession. And the Mass will be at Santissimo Rosario Parish, no? So that's about 3 p.m. Tingnan po nyo ang mga alumni nyo sa kanilang mga gandang kasuotan. Magbahagi po tayo sa panalangin, sa pasalamat sa Mahal na Birhen. And we also invite you to our first Marian exhibit happening from May 2 to May 9 right here at the lobby of the BGPAP building. Ayan. So here at Bridges, we just don't build anything. We don't build walls. We build connections of people, ideas, and knowledge. Yes. Here at Bridges, we build bridges of faith. Yes, we build bridges of hope and bridges of love. Of love, yan. Mabuhay po tayong lahat. Enjoy the rest of the evening. Thank you po. Thank you.